sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras na hitik sa legal na solusyon kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay. Hola, Senyor Decano Mel Santamaria. Okay, yan. Parang nawala ka din, hindi kita marinig. Okay? Parang nawala si Did. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang programang Relasyon sa araw ng Martes, July 8. And once again, welcome to another hour ng public service. Makakasama ninyo po kaming dalawa ni Dean Mel Santamaria at sa lahat ng mga nakikinig na sa amin sa Radyo 5, magandang hapon. Sa mga overseas Filipino workers na nanonood na ng ating live streaming, magandang araw sa inyo. At doon naman sa mga Signal Channel 1 1PH viewers namin, magandang hapon din. Okay, Dean, hello! Hindi pa rin kita marinig. Wala pa rin. Okay, wala pa rin. Sige. We will do some adjustments muna. Anyway, welcome to another edition po of Relasyon. At habang inaayos natin ang audio, no? Ang audio ni Dean Mel Santamaria, nais ko munang anyayahan kayong lahat doon sa mga nakatune in na sa atin na maaari ho kayong mag-post ng inyong mga questions for our Q&A dito ho sa comment section ng ating live streaming. Pwede rin po kayong pumunta sa aming Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. Doon ninyo ho ilagay ang inyong mga questions. Pwede rin ng private message sa aming Relasyon official fan page. At inuulit ko ho, ayan, magkakasama tayo hanggang 2:00 ngayong hapon, araw ngayon ng Martes. At ngayon pa lang ay binabati ko na yung mga early birds natin, no? Habang hinihintay natin si Dean Mel to join us. Good afternoon, watching us from Taiwan. Si Laika de la Cruz, hello to you. Nestoria Bolastig. Ayan, itong si Nestoria, isa sa aming mga suki. Binabati ko rin ang from Saudi Arabia, Riyadh. Yes, hi there, Dean. Hi. We're back. Okay. Anyway, binabati ko yung mga early birds natin na nakatune na sa atin at nanonood ng live streaming natin katulad ni Rene Braga Baingco. Okay, so Dean, kumusta ka? Buti How naman. was your... Oo, hindi ako naka-join sa'yo kahapon. Meron na ako mahalagang ginagawa. But anyway, we're back. And of Mabuti na. course, we are still on our special broadcast. Naka-streaming pa rin tayo. Oo nga. Kumbaga, Kagaya ng work from home pa dati, rin tayo. kagaya ng dati nating ginagawa, tignan muna natin yung tala sa buong mundo, Gladys, ng COVID-19. Yes, go ahead, Dean. Ito ha. Okay. Okay, sa buong mundo, mga kapatid, kaibigan, ang COVID-19 afflicted people ay 11,954,942. Okay, at ang mga namamatay ay 546,720 at ang nagre-recover ay 6,902,358. Madami-dami na yan, Gladys. Yes. At ang ano naman sa Pilipinas naman, ang afflicted na ay medyo malaki na rin, Gladys, malaki. 41,830
at ang mga nagre-recover ay 11,453 at ang namamatay ay 1,290. Ayan. Palagay ko Mga din kapatid. hindi na updated shinare mo sa ating data. Kasi ang aking O, data, anong updated nakatala sa ngayon akin, yan? Anong updated? ang nakatala sa akin, no, may karagdagang 1,540 cases na dadagdag kahapon. Kaya't ang total na ngayon ay 47,873. Doon naman sa ating recoveries, 12,386. At yung total naman po ng death ay 1,309. Yan. So, additional 1,540 as of yesterday, July Ayun. 7, at 4 o'clock in the afternoon. Approve. Okay. At yan ang mga tala ngayon at ano ba mga balita ngayon, Gladys? Ang mga balita ngayon ay hanap tayo ng balita. Sabi dito Well, okay, go ahead, Dean. Meron kasing lindol, nagkaroon ng lindol. ano yung lindol na yan? Nagkaroon ng lindol. Well, nagkaroon ng magnitude 4.8 na lindol sa Cabangan, Zambales kaninang umaga, around 8:28. Ito'y ayon sa FIVOLS. Yun ang isa sa mga balita. And of course, kagabi, nagsalita yung presidente, kasama yung after his meeting with IATF, at ang doon, yung I think it was the first time he addressed the nation after he signed the anti-terror law, diba din? At pinaliwanag niya doon kung bakit kailangan ito. At again, in relation to COVID, talagang sinight niya ulit yung mga pasaway daw, lalo na doon sa Cebu, sa probinsya at city ng Cebu. So basically, yun ang pinaka-highlights ng kanyang address kagabi. And kanina, 11 o'clock, nagkaroon ng pre-SONA forum. Kasi di ba malapit ng State of the Nation address? So what they did is nagkaroon sila ng pre-SONA forum at yung iba't ibang mga cabinet secretaries ay kanya-kanya nang nagbigay ng kanilang report, which I think will be the basis naman, di ba, din sa ulat ng Pangulo sa bayan, di ba? Ang basihan naman yan yung mga accomplishments ng bawat departamento ng gobyerno. So, yun. Siyempre, ang gusto nating marinig sa presidente, sa SONA niya, kung ano talaga ang ginagawa sa bayan kasi madaming expectation na gagawin, madami namang obvious na may ginagawa at meron din perception na kulang-kulang ang ginagawa. So tingnan natin kung paanong itatakil yan ng presidente, di ba? At sana at mabuti, sana naman wag gawin yung State of the Nation address ng malapit na ang gabi o kagabihan o madaling araw. Sana naman yung napapanood ng mga nakakaraming tao kasi ang mga tao gusto siyang marinig. At sana rin at nandito ang mga bata, pagkakataon na mapanood ng mga bata, mag-warning lang sila kung ang presidente may mga bibig kasing hindi magaganda kasi GMRC, hindi natin pwedeng pakinggan sa mga bata o parinig sa mga bata ang ilang mga sasabihin ng mga presidente kung ang his usual self ay ang iiral, di ba? Dapat tempered para ang mga bata mapanood rin ang presidente. Pero kung may sasabihin ang presidenteng hindi maganda at magmumura, halimbawa, mas mabuti nang i-warningan tayo ng Malacanang para yung mga bata hindi na manood. Excuse me ha. Kasi wag sana maging onion skin ng government, but it's just a fact of life na madalas magmura si presidente, 'di ba? Yun. Lalo na pag talagang nagagalit, naiinis at napipiko na siya. And which was his kagabi kasi napanood ko partly ng kanyang address. At anyway, curious ako kung anong mangyayari sa State of the Nation address this year because of the pandemic. Definitely hindi na talaga sila pwedeng mag-gathering doon sa batasan na parang meron pang passion show. Siguro parang ang makikita natin yung nakikita na natin ngayon, yung parang nakapaligid sa kanya ang kanyang mga alalay, pagkatapos siya ay magsasalita, tapos magbabasa siya, 'di ba? Sana naman pakita ng hindi lang
siguro na din, hindi kaya parang ang magiging style nito ay parang yung oath-taking, katulad ng oath-taking ng mga naging abogado, di Oo ba? nga. Siguro Some of ganun. them were physically present, pero Oo. ilan lang select. Tapos many of the participants were online, di Siguro ba? nga, yeah. So I Siguro don't know, ganun. I'm curious kung anong magiging Oo. takbo ng State of the Nation address this Yes, year, siguro di ba? ganun. Siguro ganun nga. Pero syempre, ang State of the Nation address, magandang pakinggan kung walang mura. Pero ang talagang titignan natin yung budget for next year, no? Yung budget na ilalabas ulit nila for next year. Kasi importante yan sapagkat nga diyan mo makikita talaga ang philosophy for next year. Kung ano ang uunahin nila, anong priorities nila sa kanilang mga project, yan ang titignan rin natin. Yan. Yes, oo. So may report, tapos moving ahead, moving forward, ano ang gagawin, di ba? Correct, 50%. yes. So yun ang Yes. expectation natin. Oo. Okay, so maliban dyan, of course, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kapatid dahil hindi lang yung sakit, health natin ang titingnan natin, but ito yung season na marami pang ibang mga sakit at may mga like katulad yan, may earthquake at may mga tapos bagyo season na naman din, di ba? So kumbaga maraming challenges for each and every one of us. Kaya nga nagpapasalamat din ako na despite all this, talagang Pilipino talaga resilient, di ba, din. Oo. Magaling talaga ang Pinoy. Pero alam mo, So, mag-iingat tayo talaga mag-iingat talaga ang gobyerno rin sa mga announcement kasi nag-apologize ang Department of Health dahil mali na naman ang kanilang mga announcement na binigay. Sabi nila, paakyat daw, ito lang ha, sabi nila, paakyat daw yung COVID sa ilang mga lugar sa Metro Manila at ang binigkas nga ang Marikina, Muntinlupa, Makati at Quezon City lumalala daw. Pero nag-apologize sapagkat mali ang nabasa. Mali ang nabasang report. Ang nabasang report ay yung June pa, July na ngayon. So kinorek nila at humingi sila ng paumanhin. Kung meron daw medyo tumataas dyan ang Quezon City lang. Hindi naman daw yung hindi naman yung Marikina, Muntinlupa at Makati. Nakakagulantang talaga yon. Siyempre, kung magkakamali ka, sa mga residents ng mga Marikina, di ba? correct. Siyempre, yung mga pinuno doon, yung mga barangay captain doon, siyempre, tingin nila, ang ganda ng ginagawa nila, talagang model sila, napapababa nila, tapos biglang ang national government magre-report ng mali. Pero nag-apologize naman, okay? This was printed on July 7, 2020 at 9:27 a.m. The Department of Health issued an apology Monday night, hours after it mistakenly announced that 4 cities in Metro Manila had been classified as emerging virus hotspot. Mabuti na yung umaamin kesa hindi. Mabuti na yon. Mabuti na yon. Hindi yung pinaninindigan ng mali. Okay. Okay din. Naisip ko lang, hindi kaya talagang this lockdown, it's really affecting all of us din. Medyo, kung ang akala ng iba, mas madaling magtrabaho dahil nasa bahay ka lang. Actually, kung tutuusin, hindi Yes. Hindi rin Siguro dahil yung coordination natin, yung galaw natin limited, kaya baka siguro pati yung mga departamento natin katulad nila, and I'm sure sila ngayon ang pinakamaraming dapat na harapin na problema day to day, yung Department of Health. Kaya siguro nagkaroon ng confusion na sa binasang report. Hindi kaya sa ganon. Confusion talaga. Pero mo, confusion talaga. Pero I think they learned already from that mistake. They learned. Yes. And I'm sure Gladys that the motive is good, no? The motive is good. There was good faith to inform the public. Yes. Kaya lang it misinformed the public in the process. Kaya Baka lang naibigay. June nga daw June daw ang naibigay na papel siguro na report imbis na July. July. Ayan. Anyway. Okay. So anyway, again, once inaanyayahan namin kayo na mag-post ng inyong mga tanong for our Q&A mamaya at sana marami tayong mabasa din, So before that, of course, abangan din po ninyo ang ating word of the day. Kinalaman kanya sa mga last will and testament, if I'm not mistaken. Last will. Okay, so let's pray.
Magdasal na Magdasal muna na po tayo. tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami ngayong ngayong araw na to, Wednesday, at sana po patuloy nyo kaming biyayaan ng kalinawan ng pagpapaliwanag ng mga kasagutan namin at ng mga gabay para na nga ang mga tao ay magkaroon ng direksyon sa kanilang re-resolba sa kanilang mga suliranin. Lahat po ng ito iniaalay namin para sa inyong ikabubunyi. Amen. Amen. Yan. Okay. So now, narito na po ang ating tampok ng Word of the Day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Gladys, ang ating word of the day ay attestation clause. Yan. Okay. Ang ating word of the day ay attestation clause. Ito po ay isang bahagi ng isang huling habilin. Last will and testament. Hindi lang, basta't po ang last will and testament ay in-encode. Hindi po yung sinulat. In-encode, binakinilya, pinatype. Ano po? Dapat yung attestation clause nahandoon. Ano nga po bang attestation clause? Alam niyo po, ito ang bahagi ng last will and testament. Yung body, alam naman natin ang body, nahandun po ang disposisyon. Nahandun kung kanino bibigay ang mga ari-arian, ano ang dapat gagawin, o kaya pati yung mga dinidisinherit nasa body. Pipirmahan po yun ang gumawa. Tawag po sa kanya testator. At ang susunod po ay ang bahagi ng huling habilin na kung saan sinasabi ng mga saksi na nakita nila ang testator na pumirma. At ang kanyang pag-iisip ay wasto at walang pagpipilit. Doon po, at ang pipirma po nun, 3 saksi. 3 po. At iyan po ang pangalawang bahagi ng last will and testament. Siyempre, yung huling bahagi, yun yung acknowledgement ng notary. Yung magno-notarize para maging pang-public document. Iyon po ang attestation clause. Iyon pong pangalawang bahagi na ang mga saksi mismo ay pumipirma at kanilang pinapatotoo na nakita nila ang testator na pumirma at nung kanyang pinirmahan ay wasto ang kanyang mga pag-iisip at hindi napipilit. Gladys, kung wala iyan sa isang notarial will, yung will na may nakinilya, yung in-encode, walang bisa ang last will and testament. Ayan. Di ba Gladys, na napapag-usapan natin, sino ba ang pwede maging saksi? Kahit naman sino pwede maging saksi, wag lang yung mga merong convicted, o bestapa, falsification, o underage. Sabi nga natin, ang abogado pwede maging saksi nung mismong gumawa ng kanyang ng kanyang huling habilin, Yes. Pero mga doktor hindi, mga pare hindi. Yung huling mga nag-confide. So madami mga prohibition rin. So pero yun ang pinakamahalaga sa isang notarial will, attestation clause. Magkamali ka doon, nako, ipapawalang bisa yon. Ayan. Halimbawa, So very important. Chine-check ito pag nagpo-probate ng children. oo, chine-check yan. Or sa nakitang wala iyang portion na yan, Gladys, hindi na magtatagal ang kaso, i-dismiss na. Hindi na tatagal ng isang segundo pa. Ngayon, Gladys, So, ganon. So, halimbawa, yung testator may sakit. May sakit nung araw nung pumirma. So, sinabi niya, itong si Mr. X, siya ang pipirma para sa akin. Okay? Pwede naman yon, Gladys. Kaya lang yung mga saksi, dapat nalalagay nila sa attestation clause, hindi siya makapirma, kaya sa harap niya and under his direction and control, pinaubaya niya ang pagpipirma kay Mr. X. Dapat meron nun. Kasi kung nakalagay. Oo. Okay. Kung hindi nakalagay yon, bagsak na naman ang last will and testament. Napakatindi ng mga regulasyon ng last will and testament sapagkat nga sinisisiguraduhin ng West na ang pamumudmod ayon doon sa last will and testament ay ang tunay na kagustuhan ng namatay.
Yun, Gladys. Yan. Question din, sa holographic will, kailangan din ba na 3 ang witnesses? Walang witnesses ang kailangan sa holographic No will. need. No need. Kasi sulat kamay. Kulat mismo kamay. ng ano. Kaya lang, Okay. sa pagpo-probate ng holographic will, dapat may mag-identify na familiar siya doon sa sulat kamay. Sulat kamay. Oo, Aha, familiar ako ayan. dito. Sulat kamay nga yan no, nung namatay. Oo, familiar ako. Oo. Pero at the time, Pangalan mo kanyan. yes, pero at the time the testator is signing it, kahit wala siyang witness. Kahit wala siyang Oh. witness. Okay. Yon. Okay, Yan. so yan po ang ibig sabihin ng attestation clause. Yes. Okay. Yes. Ngayon, kung ready na po kayo, sisimulan na natin ang ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay, Gladys. Umpisa na tayo sa ating Q&A. Okay, here's our first question, Dean. Magandang hapon po. Nawalan po ako ng work dahil po sa pandemya kasi senior na ako. Okay? Ngayon po, hindi pa po nabibigay ang aking separation pay. 8 years po ako sa company. Yan. Ang name, tapos nung 2017 daw, nagpalit ng pangalan ang company. Pero trading and general services pa rin. Hindi po sila nagbayad sa kanilang mga empleyado. Hindi po naikukwenta sa separation pay ko yung dati kong sweldo noong tenure data to, nung nandun pa siya sa unang company, iba pa ang pangalan. Babalewalain na po ba yun? Salamat po ng mangyari. So he's saying na nagpalit lang ng pangalan sa pagkakaalam niya. Bakit hindi isasama yung service niya doon sa nung una, iba pa ang pangalan ng company ito? Tama siya. Sapagkat ang pagpapalit ng pangalan ay nominal lang. Walang substance doon. Yung loob ng yung loob ng korporasyon, yung istruktura pareho pa rin. Pangalan lang ang pinapalitan. At madalas pong magpalit ng pangalan ng ibang mga korporasyon. Kaya po yung korporasyon nyo noon na ang pangalan ay X Corporation na pinalitan ng Y Corporation ay iisa lang po yan. Kaya dapat talagang bilangin rin ang termino nyo o ang tagal ng pinagtrabahuan doon sa lumang pangalan kasi hindi nagbabago ang korporasyon. Kaya ang separation pay nyo dapat kikwentahin ayon sa pagpapanatili ninyo, pagtatrabaho nyo doon sa parehong korporasyon na nagpalit lang ang pangalan. Yan. Yes. Hindi kaya naman ang iba ay talagang pinapalabas nila na iba na ang may-ari, kaya sila nag-change ng name para nga makalusot sa mga ganyang obligasyon nila. Is that being done? Alam mo, That's Gladys, being done. ganito. Mm. Ang korporasyon, si Corporation X. Okay? Ang mga may-ari naman pwedeng magpalit-palit sa ilalim. Okay. Pero Corporation X pa rin yan. Ayun. So, hindi siya natitinag. Corporation X pa rin yan. Kahit na lang magpalit ng pangalan, alam mo naman, Gladys, ang korporasyon, pinagbibili yung kanilang mga shares of stock, di ba? Yes. Nagtitindahan yan. Pero korporasyon, iyon pa rin yun. Iyon pa rin yun. Maliban na lang kung iyong una ay nagsara, tapos nagtayo ng panibagong korporasyon na by accident, pareho rin ang mga officers. Ayan. Diyan titignan nyo maigi, dapat mag-i-invest din ng gano'n kung baka ginawa-gawa lang yon para makaligtas nga doon sa pagbibigay ng separation pay nung una. So, yan, madaming investigasyon ang gagawin dyan. Yan. Yes. Okay. Next question natin. Good afternoon, Attorney Mel. Ano po ba ang dapat gawin ng anak ko? Anak ko po ay lalaki. Pinalaya siya ng babae. Hindi sila kasal at may 2 silang anak. Sapat naman ang panggastos na binibigay sa babae para sa gatas at iba pang pangangailangan. Paano po bang hatian sa kanilang naipundar na negosyo? So pinaalis na yung anak ng niyang lalaki nung babae. I think they're just living together. Wala namang kasal. Ito po yung sinasabi namin na kung wala namang problemang magpakasal at ayaw lang magpakasal, gusto lang nilang mag-live-in, kung ano po ang napundar nila, sa loob ng pagsasama nila ay meron pong co-ownership na dapat nilang hatiin ng pantay-pantay. Okay, ganun po iyon. Ganun po iyon. Kaya lang po,
yung isang parte na in bad faith. Kung may bad faith yung isang parte, yung kanyang share po ay pupunta sa anak nila. Wala pong makukuha. Yun po ang kaparusahan doon. Ayun. Okay. Next question natin. Hello, Dean. Ang tanong ko lang po ito. Ang nanay ko'y may sariling maliit na lupa at isinanla po niya sa ibang tao. Lumagpas na po sa termino at wala pong pangtubos ang nanay ko. Kaya po, akong anak ang nagtubos nito noong 1988. Namatay na rin po ang nanay ko, pati yung pinagsanlaan. At kami na rin po ang naglilinis at tinaniman namin ng niyog at namunga na po ang mga yon. Ang nanay ko po'y may anak sa una at patay na rin. Ngayon ay naghahabol yung anak ng mana nung ama. Naghahabol yung anak ng mana nung ama. Ama daw po niya, ganun nakasangla pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Yung anak nung pinagsanglaan ang naghahabol sa kanya. Yung anak ng pinagsanlaan daw, naghahabol. Okay. Anuin natin to ha. Isa-isahin po natin. Tignan niyo po kung nasaan na kayo dito sa mga yugtong ito. Unang-una po, ang tao po ay pwedeng umutang sa isang tao. Tapos po yung creditor pwede niyang sabihin na bago ka makautang, magsangla ka. Okay, so sinangla ngayon ang lupa. Okay, yun ang first step na nangyari. So ngayon dapat bayaran ang utang. Okay. Ngayon, kung hindi nabayaran ang utang, diyan magkakaroon ng pagkakataon na i-foreclose yung sanglang lupa. Ibig sabihin, ipa-public bidding. Tapos kung sino ang nakabili na highest bidder, mapupunta sa kanya ang kalupaan in Kuwait kasi merong right of redemption yung umutang na bawiin within 1 year. Kung hindi mabawi within 1 year, makoconsolidate yung titulo dun sa highest bidder. O, tumigil muna tayo dyan. Nung sinabi niya Gladys na siya ang tumubos, anong klase yung tubos na yon? Okay, binayaran mo ba yung utang? Kung binayaran mo yung principal na kontrata na utang, tapos na yon, wala na yon, naging void na ang collateral. Kasi ang collateral nakadikit lang sa utang. Kung mawala yung utang, wala na rin ang collateral. So, okay? Kung iyon ang sinasabi mong tinubos mo, binayaran mo yung principal na utang at natapos na, yung collateral, wala na yon, hindi na yung collateral, the collateral has been extinguished. Okay? Ngayon, isa yung posibilidad. Ngayon naman, kung hindi nakapagbayad ang nanay mo, tapos nagkaroon ng foreclosure, kung ang sinasabi mong tinubos mo, binili mo sa foreclosure, Gladys, o di ikaw, at kung after 1 year, hindi binawi, or before 1 year ends, hindi binawi ng nanay mo, hindi binili sa'yo, o di yun na yun, kaya lang dapat may papeles yan. So, first scenario, binayaran ng utang, wala ng saysay, ang collateral, dapat inyong-inyo na talaga yon, wala. Second scenario, ikaw ang highest bidder sa foreclosure, hindi na-redeem ni nanay, sa iyo na rin yon. Ayun na rin. So, okay. Ayun. So, ngayon, saan nangyayari, saan hinuhugot ngayon nung mga anak nung nagpautang yung karapatan nila? Saan? Yun na nga Diba? Saan nila hinuhugot? Kung sa tingin mo ay nabayaran mo na. Kasi kung nabayaran na yan, wala na yan. Libreng-libre na yan. Tsaka isa pa, hindi porkit ang isang tao ay hindi nakabayad sa utang, ay otomatiko nang mapapapunta dun sa creditor yung lupang sinangla. Hindi. Dadaan nga ng foreclosure. So kung wala namang nangyayaring ganon, wala talagang hinuhugutan tong mga batang ito. Meron pa, Gladys. Kung kay tagal-tagal na yan, lumampas na ang napakadaming panahon, sabi ng batas natin, 10 taon lang ang pagka-effective ng mortgage. 10 lang. Kung lumampas yung 10 yan, paso, hindi maiilit. So, tignan mo kung nasaan ka sa mga sitwasyon na ganyan. Pasto na yon sa iba't ibang senaryo. Okay, next question. Before we go on a break, attorney, paano po pag pinerge yung birth certificate mismo
yung babae ang pumirma, baka pinorge, okay? Finorge. Paano? Forge ito. Yung birth certificate mismo, yung babae ang pumirma under the name nung lalaki na tinutukoy niyang tatay ng anak niya. May kaso po ba yun? Pinalabas niya ganito. Di ba dapat yung tatay pipirma? Finorge ng nanay yung signature doon, pinalabas na siya, yung lalaki ang nagpirma. Okay. So ano daw ang mangyayari? May kaso ba siya? Pero unang-una, yung peking birth certificate na yan, tinatawag yan na simulated birth certificate. Siyempre, kung sino ang nagpolsipika, kung sino ang naglagay ng hindi katotohanan doon at alam naman niyang hindi katotohanan, falsification of public document yon. Agree. Ito, Gladys, masasalba ka nito. Sabi ng batas natin, ganito, kung ikaw ay nag-simulated birth certificate at pwede kang mapatawad kung yung niligay mong tatay o nanay o yung mga taong pinalabas mong mga magulang, ia-adapt yung anak. Diba? Ito yung Republica, kung hindi ako nagkakamali, 1111222. Oo, yun ito. Kaya lang dapat yung hingin ang written consent nung tunay na tatay. Ia-adapt yan para mapalitan na sa tunay na birth certificate ang bata. Ibig sabihin, dadaan sa korte. Okay. Babalikan po namin ni Dean ang ilang pang mga tanong dito sa ating Q&A, pero oras na para naman po maghatid kami sa inyo ng aming balita dyan mula sa aming studio sa TV5 Media Center sa Reliance, Mandaluyong. Babalik po ang programang Relasyon. Huwag kayong aalis. Oras natin, 1:31 ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nagpositibo sa COVID-19 si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayon kay Belmonte, asymptomatic siya o walang sintomas ng virus. Pero hindi naman siya magtataka na tatamaan siya ng virus kahit pa sumusunod sa safety protocols na pagsusot ng face mask, social distancing at paghuhugas ng kamay dahil sa madalas niyang pagbisita sa mga health centers at mga ospital sa lungsod. Nagsisimula na rin anya ang Epidemiology and Surveillance Unit ng lungsod sa pagtukoy at contact tracing sa mga taong kanyang nakahalubilo. Nilinaw naman ni Belmonte na hindi maaapektuhan ang operasyon ng Quezon City Hall dahil patuloy niyang imomonitor ang operasyon nito kahit pa siya'y naka-quarantine. Sa ibang balita, maglalabas ng kautusan ng Energy Regulatory Commission sa Meralco para mag-issue ng bagong billing at refund ng sobrang singil sa mga customers nito. Kasunod na rin ng pag-amin ng Meralco sa Senate hearing na nabigo itong ilagay sa bill noong Mayo ang estimated power consumption ng mga customers nito para sa buwan ng Marso at Abril. Pinarerepaso ng ERC ang computation ng Meralco at pinabibigyan ng kopya ang kanilang mga customers ng tamang bill. Tiniyak naman ni Meralco spokesperson Josel Dariaga na kung ano man ang nakonsumo ng mga customers nila ang babayaran nila ng walang labis at walang kulang. Susulat din anya sila sa lahat ng customers na apektado ng May bill para magbigay linaw sa kanilang mga individual account. Una nang inula ng reklamo ang Meralco at sumbong naman ng mga senador sa nasabing sobrang taas ng singil sa kuryente sa panahon ng kasagsagan ng lockdown o mga community quarantine. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin na sasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot panandalian, ang saya Happy hormones po muna tayo. pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang.
Christy per minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christy Fermin Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. at Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay mga kapatid, nagbabalik po tayo sa ating programang Relasyon. Back to our Q&A then. Okay, next question, Dean. Good afternoon to you, Dean Mel. Ask ko lang po, valid po ba ang marriage contract kung pinagawa lang ito at pinarehistro pero wala naman pong kasalang nangyari? Wala po yan. Yan po. Kung walang nangyari, kung wala talagang nangyari, walang-wala at zero lang, at zero talagang nangyari, wala, zero. Ni aninag ng mga requisitos ay wala, hindi nangyari. Ano po ha? Iyan po ay tinatawag na peke. Di ba po? Pero Yes. whether it is or it is not, dadaan po kayo sa korte para po burahin yung dokumentong iyan. Hindi lang po pwedeng sabihin nyo sa local civil register or sa PSA, pakipunit na lang Hindi po. yan po. Hindi totoo yan. Hindi, Akin na, hugutin na lang po ninyo, punitin. Wala po, yan, hindi totoo. po. It's either magpapile po kayo ng petition for declaration of nullity kung at least yung may mga iba ay nandoon, o kung talagang walang-wala po, petition for cancellation of spurious marriage certificate. Ayan po. Ako? Okay. Eto naman din. Saan po matatagpuan ang legal deed of donation ng aking ama at ina noong 1954? At saang ahensya po ako maaaring pumunta? Sa Register of Deeds po yan kung kalupaan. Para po makikita nyo, kasi kung nagpapalit po ang titulo, nandoon po yan sa ilalim. At siyempre po, kung alam nyo po yung notary public, puntahan nyo po yung notary public, pwede rin po iyan. Tapos kung alam nyo po ang date po ng donation, lahat po ng ninotaryo na donasyon ng isang notary public sinasubmit po sa korte, sa clerk of court, on the last day of the month kung kailan ninotaryahan. So, pwede kayong pumunta sa clerk of court kung alam nyo yung date at alam nyo yung notaryo. Pwede kayong pumunta sa Register of Deeds para makita nyo doon sa mga papeles kung yung ng mga titulong iyan. At doon sa mismong abogado, kung alam nyo yung notaryo, pwede kayong humingi. Ayan po. Okay. Next question, good afternoon. Meron ho kaming hinanang lupa sa probinsya na tax declaration lang ang documents. Posible ho ba itong makuha ng government kung kailangan nila ng lupa kahit na updated naman pong nagbabayad ng buwis? Number one, ang tax declaration ay hindi po ang pinakamagandang patunay ng pag-aari. Ibig sabihin po natin, hindi po best evidence ng ownership. Ang best evidence po ng ownership ay ang titulo. Okay? Ngayon po, pero yung pong tax declaration na po yan ay best evidence of mere possession of the property. So, maaari rin pong magandang o secondary evidence ng ownership, pero that is not the best evidence. Ang ibig sabihin ko po, kung biglang may lumitaw at may hawak na titulo, yun po ang mananaig. Ano po? So, okay. Basta't po lang meron kayong hinuhugutan kung bakit sa inyo yung lupang iyan at mapatunayan nyo yung base, medyo safe kayo. Kaya lang dapat i-formalize niyo yung documentation. Parati nating sinasabi, Gladys, saan mo ba huhugutin? Di ba? O ano ba yung base ng yung tax declaration na sinasabi mong iyo? Nabili ba ng magulang mo o nabili mo ba yan? Na-donate ba sa iyo yan? O namana nyo ba yan? Kung meron po kayo ng tatlong to o kaya documentation, iyan po. Maaring mas maganda ang inyong mga ebidensya na inyo nga iyan. Yan po. Question din,
Ang dami-dami-dami it seems na mga tao na tax declaration lang ang hawak nila at hindi pa nila napapatituluhan ang mga property na ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit ganun? Dahil wala silang maipakitang supporting documents sa Register of Deeds Wala para mapatituluhan. Totoo yan, wala silang makitang supporting documents o kaya kulang siyang pera nila para mag-formal na magpa-register, no? Kasi napaparegister mo naman yan. Kung wala talagang dokumentong makita, as in zero document makita at tax declaration lang, may mga papatunayan lang kayo. Number 1, 10 taon at mahigit na kayo'y nahandyan. Number 2, wala naman talagang nang aagaw nung 10 taon na yan. Ibig sabihin, nasa peaceful, uninterrupted, public, ang paghahawak doon yung lupang yan. Walang umaagaw. At in good faith, ang pagkakaalam nyo, inyo nga yan, in the concept of an owner. Pag napakita nyo lahat iyan, pwede, baka mapatituluhan na yan, based on prescription, Gladys. Hindi based on the normal tree. Based on the extraordinary process of prescription ang tawag doon. Yan. Yes. O eto, related din sa lupa, Dean. Good afternoon, Dean. Pag umabot na po ba ng 32 years ang sanlang lupa, 32 years ha, may habol pa ba ang mga tagapagmana? So siguro, sa mga magulang nila yon na isanla, hindi na natubos, 32 years na, mahahabol pa daw ba nila silang mga anak? So, sangla lang. Kung hindi naman po na-foreclose. 2 years. Kung 32 years nananatiling sangla. Parang ganon, Gladys. Parang ganun, 32 years nananatiling sangla, baka pasuna po iyan sapagkat ang effective years ng sangla ay 10 taon lamang, maliban na lang po kung napaparenew. O kaya, maliban na lang po kung bago matapos ang 10 taon, may demand letter yung mga talagang nagpautang. Nakapagtataka po iyan talaga. So ito una yung gagawin. Tandaan po natin na ang sangla ay nakakabit lang sa utang. Kung walang utang na principal contract, hindi po mabubuhay ang sangla. It's an attached contract to a contract of loan. Kaya po kung nabayaran na yung loan, automatiko po, wala nang bisa yung sangla. Dapat ibalik na yung titulo. Ngayon po, kung yung utang mismong nasa taas, ay hindi na babayaran na, higit rin sa 10 taon, pasuna rin po yun. Nagkakatugma po ang pagkapaso ng nakasulat na utang at saka sa sangla. Nagkakatugma pong 10 taon. Ayan po. Yan. Just remember, 10 years. 10 years. 10 years and without proof of written extrajudicial demand in between. Kasi di ba, Gladys, natatandaan natin, kung on the 10 years nga, pero kung pang 5 taon, nag-written demand, tumatakbo ulit ng 10. Uulit. Kaya dito mo nakikita, Gladys, napaka-importante ng written demand, di ba? Napapahaba mo yung tanning. Ika nga. Ayun. Oy, thank you to you, MC, ha? Relasyon is one of the best talk shows, reliable at trusted info for me. Very interesting topics about life, legal issues. Since nasa radio pa lang po kayo, ay nakikinig na kami. Sabi ni MC Dean. Thank you to you, MC. Thank you. Also si Janine. Hello to you, Janine. Carrion, thank you for watching us or listening to us kung sa radyo man o sa telebisyon ka nanonood. Okay, next question, Dean. Tanong ko po, wala namang naganap na kasal. Yun, yung nasagot na. Eto, good day, paano po maililipat sa biyenan ang bahay na nakuha sa pag-ibig na nakapangalan sa manugang? Pero ang nagbabayad sa simula pa at nakumpleto na ay si biyenan. Oh, okay. Alam niyo po ang pag-ibig, siyempre nakatuon siya doon sa kakontrata niya. Yes. So si anak, para po kay pag-ibig, kahit na ano po ang internal arrangement ni biyanan at saka ni manugang, wala pong pakialam ang pag-ibig doon. Parati pong nakatingin si pag-ibig diyan po sa tunay na lumalabas sa dokumento na umutang. Okay po? Yes. So ngayon po, para po mahusto yan, hindi naman po imposible yan. Lahat po kayo pupunta kayo sa pag-ibig.
at sasabihin nyo kung anong nangyari at sasabihin nyo na ina-assume na nito nung biyanan ang lahat at bibigyan nyo po ng pruweba, may deed of assignment na tinatawag para po ang Pag-ibig pipirma rin po doon at yun na nga po, baka pwede na maglipatan. Opo. Pero Ayun. hanggat hindi nyo Okay. ginagawa yung mga deed of assignment na yan, hindi nyo maipipilit kay Pag-ibig na iba na ang ituring na may-ari. Oho. Pare. Oh. Okay, anyway, Attorney Mel, ask ko lang po, may maibabalik pa po ba sa pamangking ko sa mga nahulog niya na sa isang kondo na kinuha niya, na lagpas na po kasing 2 years ang hulog niya dahil po sa COVID, nawalan siya ng work, nasa Korea siya. Ang sabi po sa kanya ng developer, wala daw siyang makukuha o siguro marirefund. 2 years na siya naghuhulog, ngayon hindi niya na kayang ituloy dahil nga sa COVID na she got stuck there in Korea. May makukuha pa daw ba siya doon? Well, alam niyo So, po, nahulog niya na? baka po pumasok to sa Maseda Law, no po. Kasi sa Maseda Law po, may nakukuha na percentage po doon sa hindi nakapagpapatuloy sa mga hulugan na ganyan, sa subdivision, sa condominium. Kung hindi po ako nagkakamali, kung sa 2 taon na, mga 30-50% pa nga po. Hindi lang ako sigurado, pero may percentage po. Pero ang titignan nyo rin po yung kontrata po, no? Yung kontrata po, sapagkat po sa katunayan po, kung ang dalawang panig kasi ay nagkaroon ng pagkaayusan, may kontrata, yung hindi pagbabayad po ng isa, ay talagang walang pakailam yung isa. Kasi po Yes. may kontrata po sila. Ang pakialam lang po nung seller, mabayaran siya. Kung hindi po nagbabayad, kahit ano pa po ang rason nito, nagkasakit siya, nagka-COVID, etc., di ba po, hindi pa rin siya po nagbayad. Unless na fortuitous event po. Kaya dun sa COVID, maaari pong ituring yun na fortuitous event. Malamang, depende sa sitwasyon. Pwedeng i-giit yun, no? Kasi po, basta fortuitous event, sinabi ng batas, execution muna sa pagbabayad. Pero ngayon po, parang normal. Pero ganito po, ang punto ba ayaw na talaga ng inyong pamangkin? Iyon. Kung ayaw na talaga ng inyong pamangkin, sa tingin ko lang po, may makukuha siya kahit na papaano. Pero syempre po, mananatili po yung ibang form ng damages doon sa tao na biglang nawalan siya ng kita. Di po? Kita, oo. Para sa kanya po kasi lost opportunity Kasi nakastruktura na ang kanyang kontrata na may makukuha siya buwan-buwan, at because may makukuha siyang buwan-buwan po, hindi niya na inaalok sa iba. Hindi niya na po inaalok sa iba. Nakatuon na doon sa kabilang panig. Yun po ang naging lost opportunity. Kaya kahit papaano po, magkakaroon ng suklian doon sa damages na yun. Ayan po. Yes. Okay, ito naman, work relations, ha? Ito din. Ano pang pwedeng ikaso sa isang office boss na wala na pong ginawa kung hindi ipamukha sa kanyang subordinates lahat ng mistakes ng isa? Nag-cause na rin po ito ng mental stress doon Okay. daw sa empleyado. Sana po'y mabasa ninyo ito. Maraming salamat. Alam niyo, sa totoo lang, ang hirap sagutin yan. Okay? Number 1, first scenario. Baka parati naman kasi nagkakamali si nagtatrabaho. Hindi na natututo. Siguro sinasabi, ito ang gagawin, ito ang gagawin. Parang pare-pareho pa rin ang nangyayari. Kaya hindi ka agad natin masasabi na yung talagang nagpupuna ng parate ay may kasalanan. Sapagkat gusto rin naman yung kumita. At hindi siya kikita kung pumapalpak yung trabahador, di ba? Kaya minsan yung pagka-stress, hindi naman dulot ganun-ganun lang ng isang taong nagpupuna. Baka nga meron pareho silang nagkaka-stress sila kasi yung isa rin, parang ang tagal-tagal mo na sa trabaho, bakit yung mali mong ex nangyayari pa rin every week? Di ba? Yeah. So, ganon. So, hindi po kaagad-agad. Ngayon, kung ang sinasabi nyo mali siya, talagang humahanap lang po talaga ng para mapuna iyan, mabatikos yan, para mapahiya, parang gustong i-ease out, gumagawa po ng hostile environment. Ika nga. Basta't gumawa po ng hostile environment, pwede po magbigay ng notice of disengagement yung employee at humingi pa ng damages. Yan po ang sinasabi ng ating labor code, no? Kasi hindi na hostile environment na po ang nangyayari.
Kung ang pagpupuna po ay talagang malisyoso, made in bad faith. Pero kung ang pagpupuna po ay araw-araw, parang ang andain ng pagbibigay, parang nakaka-exasperate na. Minsan it's human nature, nakaka-exasperate. Di ba Right. po? Oo. So, hindi ka agad-agad dapat sisisihin. Yun po. Okay. Eto naman din. Good afternoon. May hawak na po kaming deed of donation na galing sa lolo ng daddy ko, which is nakapangalan pa po sa lolo ng daddy ko. Kaso, naipamigay ito doon sa anak ng lolo ng daddy ko. Second family. Ang tanong ko po, di kasi na i-transfer sa name ng pinagbigyan ang lupa ng lolo ni daddy. Both of them ay patay na po. Wala ring mga anak. May pag-asa pa ba na makuha namin yon or maipangalan sa amin? Yung Ang lupang sinasabi, yun? so si Lolo binigyan ng donasyon ni Mr. X. Si Lolo binigyan ng donasyon ni Mr. X. Tapos sinasabi mo, si Lolo binigay sa isang anak. Iba. Oo, sa iba. So, tandaan lang natin, ang lahat ng donasyon ay dapat na nasa pampublikong instrumento. Lahat ng lupa, lahat ng bahay, real estate. Ang donasyon ng real estate ay dapat nasa public document. Kung hindi po nasa public document, laway lang, wala pong bisa iyon. Sapagkat wala pong bisa, meron pang karapatan, di ba po? Kaya iyan ang titignan nyo kung ano ang nangyari dun sa donasyon na iyon. Yan po. No, let's say, kasi binanggit niya, hawak nila, nakita nila ang deed of donation, but it was given by the lolo dun sa anak daw ng, sa labas or somebody okay. else. Ang So, kaya siguro hinahabol nila. Ang pagkaintindi ko, Gladys, si isang Mr. X nag-donate kay Lolo. So, si Lolo ang tapos dinonatan. Correct? Okay. Tama ba? Si Lolo ang donatan. Tapos si Lolo, binigay doon sa Iba. iba. Oo, Ayun, yung transaction na yun ang titingnan mo. Meron bang Okay. public document doon? Laway lang Aha. ba iyon? Ano ang nangyari Okay. doon? Yan ang titignan mo, imbestigahan mo yan. Ang ina-assume ko, yung donasyon kay Lolo valid. Okay? May mga public Yes. document. Ang question mo ngayon, yung pagpapalipat ni Lolo sa iba o yung pagbibigay ni Lolo sa iba. Bigay. Iyan ang dapat tingnan mo. Saan hinuhugot yon? Kung donasyon rin yon, dapat may public document. Yan. Okay. Ay, di may tatanong ako. Halimbawa, binigay na donasyon yun sa lolo nila. Okay. Donasyon, it was donated to their grandfather. Yes. And he chose to give it to somebody, hindi sa anak niya, sa iba. Considered bang may habol ba doon ang mga heirs niya kung iyon ay donated property sa lolo nila? Okay, donated sa Lolo nila, tapos si Okay. Lolo dinonate ulit. Oo. May habol ba yung anak niya, yung descendants niya? Okay. Kung iyon ay donated property Kung sa lolo? nung donate kay Lolo kasi yon, kanya na yon, kanya na. Kanya na. Right. Kanya na. Donation is a mode of acquisition Parang Acquisition, sale, okay. inheritance, donation. So, basta binigay kay Lolo, kanya na yon. So, Kanya therefore, na kung yun. gusto niyang ibigay ulit, pupunta na naman tayo dun sa tatlong pamamaraan. Dinonate ba, Oo. binili ba, o minana ba? Yon. Okay. Doon parating So, hinuhugot. yun. Hinuhugot. Okay. Next question, Dean. Tanong ko lang po, ano ang dapat kong gawin? Kasi ang apelyido ko pong dinala ay apelyido ng mama ko at ang ginamit pong middle name ng mga anak ko ay apelyido ng papa ko. Ganito po kasi ang asawa ko po ang nag-fill up ng live birth certificate ng aking mga anak. Instead of dinala kong apelyido ay sa mama ko ang apelyido ng papa ko. Ang middle name ay yung ng mga anak ko ay sa tatay nila na baliktad. Ano daw ang gagawin? Paano nyo po yan? Pa-correct nyo na lang po yan. Basta't may mali po. Basta't may mali. Okay? Basta't may mali. Sa isang birth certificate, dalawa lang ang maaaring puntahan. Korte o local civil registrar. Okay. Okay. Ano ang pwedeng palitan ng local civil register? Ano ang kanilang power? Anong pagkakamali? Number 1, typo error. Diyan yan sa local civil registrar. Unang pangalan, Jose, Maria, Gina, yon pwedeng sa local civil register yan. Yung illegitimate surname from mother, ililigay sa father. Father. Yon, local civil register yan. Lahat korte na. Lahat korte na. Let's say yung mga maling apelido,
korte. Di ba? Yon. Yes. Okay. Okay, next Yan. question. Uy, parang nakita ko. Babatiin ko na lang siguro yung mga nakikita ko kasi din. Wala na tayong oras, so you might want to share your information mo and invitation bago tayo mag-recap. Iniimbitahan ko lang po lahat, no, kung hindi nyo pa na-enroll ang anak nyo sa isang koleyo, gusto mag-business, gusto mag-nursing, at gusto rin pong business, nursing, engineering, hotel and restaurant, maging teacher, pwede nyo pong pag-aralin pa sa Far Eastern University Institute, sa Far Eastern University sa Manila po. Sa Manila, tumatanggap po ng application pa sa koleyo ang Far Eastern University. Punta na po doon. Maganda po yung lugar ng eskwelahan na yan. Malinis, masarap mag-aral. Ngayon naman po, doon sa gustong maging abogado, sa Makati naman po, sa Far Eastern University Institute of Law. At wala rin pong entrance exam kami sa Institute of Law, kaya po tawagan nyo na po yung aming institute doon para na nga po maumpisa nyo ang online application, registration, at kung tatanggapin, enrollment. Ayan po, ha? O yun muna, Gladys. Yan muna ang ating announcement. So anyway, thank you again sa lahat ng mga nakasama namin ngayon ni Dean Mel, nanood sa aming broadcast via our live streaming. Pati na rin ho yung mga nakinig sa Radyo 5 and syempre yung mga nanood sa Signal TV sa Channel 1 sa 1PH. We'll see you again tomorrow po. Huwebes na pala bukas din, ano? So we'll see each other again tomorrow, 1:00 pa rin ho ng hapon. Dito pa rin, ito ang programang Relasyon. At kami ang boses ng Nagkakaisang Pilipino. Pilipinas. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piling gawin sa aming buhay kung anong wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Bye! May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin na sasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christy Per Minute, ang lungkot panandalian. Ang